Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang part 2 ng second step arc kung saan nag-debut na sa second ang ating bida. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang mga naging laban ng mga idol natin at ang kinakaharap na problema ni Miyata. Habang pauwi si Ippo, biglang tumakbo at kumahol si Wanpo. Kaya naman tumayo na si Hiroko para mag-prepare ng kakainin ng kanyang anak. Nang nakauwi na, kwento ni Ippo ang mga nangyari sa match ni Kimura habang kumakain. Nabanggit niya nga dito, nakakaibang sayang nararamdaman niya sa second compared noong siya ang lumalaban at napaisip siya na kung ganun din ba ang nararamdaman ni Kamugawa. Tinanong ni Hiroko kung bumalik ba ang pagkahilig ni Ippo sa pagbaboxing dahil sa pagiging second nito. Sinabi naman ng ating bida na naisipan niya ang bumalik sa loob ng ring pero hindi na as a boxer kundi gusto nito bumalik ng ring para maging trainer ng ibang boxing hero. Dahil pili nga ni Ippo na na-disappoint si Kamugawa sa pag-alis nito sa boxing scene ng biglaan, gusto niya mag-train ng mga boksingero para din makasama niya si Kamugawa at makabawi. Dagdag pa nito, gusto din niyang ma-enjoy ang mga achievements ng mga boksingero kasama si Tanda. Sabi nga ni Hiroko na lahat kayang gawin ni Ippo at nasabi niya yun dahil ang pagiging pro boxer nga daw nito ay isa ng milagro. At sunod nitong nabanggit, nakakaiba nga daw ang ating bida compared sa mga normal na pro boxer na selfish at gusto sila lagi ang star. Kaya naman napatanong si Hiroko na, "Anak, wala simula ikaw ang star. Karoon lang ba talaga kasimple mag-downgrade sa pagiging second?" Pagkatapos kumain ni Ippo, tinanong nito si Hiroko kung alam niya ba kung bakit tinatawag na second ang mga coach. At sunod nitong sinabi na ang second nga daw ay nangangahulugang number 2 star, kaya sure sa kanyang desisyon. Matapos barinig yun ni Hiroko, na-realize nito na talagang big boy na ang kanyang anak. Dagdag pa nito na mas matatag at malakas na ito sa kanyang tatay since naging Japanese champion na din siya. Pero bigla nga napatahimik ang dalawa at napatingin sa picture at sinabi ng ating bida na no match pa rin siya sa kanyang tatay. Nang mag-isa na lang si Hiroko, tinitigan nito ang picture ng asawa nito at ni Ippo at naalala nito ang mga past memories ng ating bida noong bata pa. Biglang nag-fast forward niya ang storya sa Korakuen Hall at nagsimula na ang laban ni Aoki. Sa corner, in-advise ni Ippo na dapat kang ipagpatuloy ni Aoki ang pag-ataka sa itaas. At kapag tinaas na ng kalaban niya ang depensa, mag-switch ito sa ibaba. Nang magsimula ang laban, mabilis na ginawa ni Aoki ang sinabi ni Ippo. Matapos itaas na kalaban ang depensa, agarang yumuko si Aoki para sa isang frog punch. At sunod na kumonekta ito ng solid na nagpabagsak at nagresulta sa isang knockout win. Nang makita si Aoki at Itagaki, shinare nga ni Aoki na sobrang galing na second ni Ippo. Dahil napapadali nito ang mga bagay-bagay sa laban at mapipil mo na ang galing-galing mong boksingero. Kaya naman na-excite lalo si Itagaki sa kanyang paparating na match. Na magsimula ang laban ni Itagaki, nag-iinit ito at gusto niyang pakitaan si Ippo para may compliment siya nito. Agarang ginamit ni Itagaki ang next spin para ilagan ang pinakawalang suntok at sunod na kumonekta ng solidong counter. Nang matapos ang round, hype na bumalik si Itagaki sa corner at tinanong kung kumusta ang performance niya. Pero sabi nga ni Ippo na mali ang lahat ng ginagawa ni Itagaki. Matapos yon, suwabing nilagan ni Idol ang mga binabatong suntok sa kanya hanggang sa matapos ang round. Dahil doon, napatanong si Ippo kung bakit nga hindi nagbabato ng suntok itong si Itagaki. Katiwiran naman ito na hindi naman siya tinamaan ng suntok. At napatanong kay Ippo na kung hindi ba sapat kung magbabato na lang siya ng suntok kapag nakikita na ng timing. Next round, pinaulan na ng sunod-sunod na suntok ang depensa ni Itagaki. Dahil nga sa sunod-sunod na suntok na yon, na-corner na ang ating idol. Nang akala ng kalaban na nahuli niya na ito ng tuluyan, dito na nakita ni Itagaki ang perfect timing. At sunod na kumonekta ng malabombang liver blow bago matapos ang round. Habang naglalakad pabalik na corner si Itagaki, proud nitong sinabi na perfect timing. Subalit sabi ni Ippo na ang hindi pagbabato ng suntok ni Itagaki ay hindi maganda dahil matapos ang mga suntok na yon, siguradong mahahanap ng kalaban ng rhythm niya. Nagulat si Itagaki dahil hindi natuwa si Ippo kahit ginawa niya ang favorite na liver blow nito. Next round, napaisip ang idol natin kung anong kanyang dapat gawin para in-compliment siya ni Ippo. Dahil doon, nawala na to sa kanyang normal na laro at nagsimulang magbato ng wide swing
At sunod na nagkaroon ng isang matinding palitan ng suntok kung saan mas napuruan si Itagaki. Tila naging last man standing nga sa gitna ng ring at literal na palitan lang ng suntok ang nangyari. At natapos lang iyon na kumonekta ang uppercut ni Itagaki na nagpabagsak sa kanyang kalaban. Pero nakatayo ulit ito at doon na natapos ang round. Sa corner, napatanong si Ippo kay Itagaki kung iyon ba talaga ang kanyang boxing style. Kaya naman nagulat ulit ito at hindi makapaniwala. Na magsimula ang round 8, mabilis na sumugot ang ating idol habang nagpapakawala ng mga barabarang suntok. At sa gitna ng ring, nagsimula na naman ang palitan ng suntok. Sa uli, nanalo si Itagaki sa laban by decision. At napaisip na lang ito na satisfied na siya sa naging resulta dahil nanalo pa rin siya sa uli. Sa labas ng venue, napagalitan si Itagaki sa kanyang naging performance at hindi nga daw sapat na nanalo siya. Dagdag pa ni Ippo na hindi style ni Itagaki ang pakikipagpalitan ng malakas na suntok. Dahil nga sa mga sinabi ng ating bida, tila na-hurt ito at pabilis na tumakbo pa uwi. Nabilib nga sila Takamura dahil kahit kakatapos lang ng laban ni Itagaki, ang balis pa rin ito tumakbo. Sabi naman ni Ippo na dapat nga nilang habulin si Itagaki. Pero napatanong naman sila Takamura kung bakit. Kasalanan niya naman kung bakit nangyari yon. Sabi nila Kimura na kahit nga nanalo sa laban si Itagaki, pinagalitan pa rin ang pinagalitan ni Ippo ito. Kaya siguradong kahit sino naman, uuwi na lang agad matapos yun. At dagdag pa nila na dapat hindi lang puro sermon, dapat hakaluan mo rin ito ng mga compliment. Akala nga ni Ippo na okay yun, kagaya ng ginagawa sa kanya ni Kamugawa na tough love. Pero sabi naman nila Takamura na sa kanya lang gumagana ang kalokohan na yun. Dahil doon, na-realize na ni Ippo kung gaano kahirap ang maging isang second. Sa bahay nila Ippo, gumawa ito ng mga pointers ng mga strength nila Itagaki, Kimura at Aoki. Pero nahihirapan pa rin siya ma-figure out kung ano ang nangyari kay Itagaki. Kaya naman napaisip ito kung paano siya magtatrain ng mga sarili niyang boxing hero. At dahil nga walang sumasali sa Kamugawa din sa sobrang hirap ng training, napagdesisyonan ng ating bida na mag-i-scout ito ng mga boxers na kanyang tuturuan. Kinabukasan habang nag-i-scout si Ippo ng mga potential boxers, may nakita itong bata na binubuli ng isang grupo. Dahil doon, pinigilan ito ni Ippo at malakas na inatak ang isa sa mga bully na yon. At galit na tinanong ang mga to kung ano ang ginagawa nila. Sabi nga ni Ippo na ang ginagawa nilang pangbubuli ay walang kapatawaran. Sunod nitong naalala ang mga panahon nung siya ang binubuli at tinulungan ni Takamura sa mga yon. Matapos yon, ito ay nagdogesa, nakiusap na umalis at titigil nila ang pambubuli. Nang bubugbugin at pagtutulungan na ng mga to si Ippo, napansin ng hinatak ni Ippo kung gaano ito kalakas, kaya't madali lang siyang bumagsak. Dahil nga sa weird feeling na yun, pinigilan niya ang kanyang mga kagrupo at sinabihan na umalis. Habang palayo, tinanong ng leader nito na si Taye ang pangalan ng ating bida. Pagkaalis, niyaya ni Ippo ang batang pinagtutulungan kung gusto ba nito magboxing. Pero hindi ito nakasagot at agarang tumakbo paalis. Nang abutan nito ni Ippo, kwento ng bata kung paano siya binuli nila Tae sa school. Napaisip ito kung paano kung mawala na lang siya ng bigla. Sunod din itong napatanong kung meron ba siyang nagawang masama sa kanila para makapag-sorry siya at mapigil ang pambubuli sa kanya nila Tae. Pero sabi nga ni Ippo na usually ginagawa yan ng mga bully dahil trip lang nila. Dahil wala silang magawa at wala talagang rason kung bakit. Matapos yun, niyaya ito ni Ippo na pumunta ng gym at sinabihan nito na i-throwing ang mukha ni Tae para suntukin sa punching bag. Pagkatapos nun, nagulat ang lahat ng tao sa gym dahil sa sobrang galing nito mag-drawing. At sunod na nilagay na ito sa punching bag. Nagsuot na ng boxing gloves ang bata at sunod na tinuruan ni Ippo kung paano ito magbato ng suntok. Ginawa na nga ng bata ang turo ni Ippo at nagpakawala ito ng suntok gamit ang kanyang buong lakas. Pero ang suntok na binato nito ay walang kalakas-lakas kahit onti. Matapos yon, gumaan nga daw ang loob niya at natuwa. Pero nagulat siya na makita niyang binugbog si Ippo nila Aoki dahil walang kwenta ang nadala niyang boxing hero. Kaya naman sobrang natakot ito at tumakbo paalis ng gym. Mabilis naman tong hinabol ni Ippo at dinala sa bahay nila Umizawa para ipakita ang drawing ng bata. Nang makita na ang drawing, tinawag ito ni Umizawa na genius. Matapos madiscover ng bata na manga artist si Umizawa, sinabi nito ang kanyang pangalan na Teru Okazaki at gusto nitong mag-aral kung paano gumawa ng manga kasama si Umizawa dahil pangarap niya ito in the future.
Matapos yun, tinanggap na ni Umizawa si Teru bilang kanyang disciple. Napag-usapan nga nila kung ano ang nangyayaring pabubuli kay Teru hanggang sa naisipan nitong magpakamatay dahil nga yun ang palaging sinasabi ng mga bully nito. Pero sagot naman ni Ippo na malakas nga siya at dahil nga malakas siya, nagkaroon dito ng chance makilala si Umizawa at ma-enjoy uli ang mga bagay-bagay. Matapos umalis ni Ippo kila Umizawa, napadaan si Ippo kung saan nagdugesa si Miyata at sinabing magkaibang landas na ang kanilang tatahakin. Subalit kahit nga sinabi yun ni Miyata, umaasa pa rin si Ippo na magtatagpo ang landas nila at maglalaban uli sa loob ng ring. Pero biglaan niyang naputol ang paglalakbay ni Ippo. Kaya naman naniniwala ito na hindi na magtatagpo ang kanilang landas. Matapos yun, pumunta si Ippo sa Korakuen Hall at nagsulat ng mga notes tungkol sa mga posibleng next na makalaban ni Aoki at Itagaki. Napatigil lang ito nang in-announce na ang main event at sunod nating nalaman na ito pala ang OPBF Featherweight title match ni Miyata. Pumasok na si Miyata sa ring para sa kanyang 8th OPBF title defense. Na magsimula ang laban, agarang umupensa si Miyata gamit ang mga left jabs. Pero madali namang napansin ni Ippo na parang may mali sa mga left jabs ni Miyata at hindi ito solid. Matapos silagan ng champion ng mga pinakaulang suntok ng challenger, sunod-sunod na kumonekta ang mga counter ng idol natin hanggang sa bumagsak ang kalaban nito. Nagulat nga si Ippo dahil kahit nga parang wala sa kondisyon si Miyata, madali pa rin itong napabagsak ang kanyang kalaban. Mabilis naman nakatayo ang challenger at pinakita nito ang tapang niya. Subalit agaran din itong sinugod ni Idol at nagpaulan ng mga suntok na muling nagpabagsak dito. Biglang pinakita sila Aoki sa Chukasoba at napatanong si Itagaki kung hanggang kailan idedepend ni Miyata ang kanyang OPBF belt. Dahil unti-unti na itong nawawalan ng oras para i-challenge ang World Rankers at maaari ding makuha ang kanyang World Ranking spot ng mga underdogs. Bumalik sa Korakuen Hall ang storya at ang laban ay nasa round 8 na kung saan nakita natin ang pagod na Miyata. Na-confirm nga ng ating bida na tama nga ang kanyang hinala at merong kakaiba sa galaw nito. Dahil akala ni Ippo na kapag nakapag-warm up ng champion, babalik na sa dati ang performance nito. Pero after 7 rounds, mas lalo lang pumangit ang pinapakita ng champion. Nang makalapit ang challenger, agarang nagpakawala ito ng sunod-sunod na body blow. Dali-dali namang dumistansya si Miyata at nang humabol muli ang challenger, suwabing kumonekta ang right cross counter ng idol natin dito. Pero tila wipek ito at nanatiling nakatayo ang laban. Kaya naman nagulat si Ippo dahil yun ang signature move ni Miyata. Biglang tumalon ang laban at nakita natin ang nag-aalalang Ippo. Sunod nating nakita na si Miyata pala ay na-corner na sa lubid at pinapaulan nito ng challenger ng sunod-sunod na body blows. Nang makatakas si Miyata sa pagka-corner, agarang inabol ito ng challenger ng isang big right. Pero swabing inilagan nito ni Idol at sunod na kumonekta ng counter. Ngunit dahil nga kulang sa lakas ang counter na yun, agarang nagbato ang challenger ng malabombang left punch. Pero mabuti na lang, nasalag ito ng champion at doon na natapos ang round 8. Napansin na nga ng mga audience na wala sa hulog ang mga pinapakawalang suntok ni Miyata at kulang ito sa lakas. Sa isip nga ni Ippo, nakalagitnaan pala ng laban parang may mali na talaga at humina at bumagal ang champion. Biglang sumulpot si Imay sa tabi ni Ippo at hula nito na sa tingin ni Ippo na dapat nga hindi na nag-pro boxer itong si Miyata. Dahil dapat nga daw hindi kinakabahan ng mga nagbayad ng ticket to the point na para bang may patay sa sobrang tahimik. Nang magsimula na ang round 10, sinabi nga ni Imay na mga left jabs ni Miyata noong hindi pa ito nag-weight control at kay sparring niya ito ay sobrang nakakatakot. Pero sa ngayon nga daw, mapapabuntok hininga ka na lang sa sobrang lamya ng mga left jabs nito. Sa tingin nga ni Ippo na hindi humina si Miyata dahil sa weight control since matagal niya na itong ginagawa. Kaya naman napagtanto ni Imay na ang nangyayari kay Miyata ay kakulungan sa gigil since nag-quit na nga si Ippo sa pagbaboxing. Sunod nating nakita na kumonekta ng sulit ang body blow ng challenger. At habang pabagsak ang ating idol, sinabi nito sa kanyang isipan kung gaano ka-boring ang laban. Nang bumagsak, ang posisyon nito ay parang nagdodogesa. Kaya naman naalala ng champion yung time na nagdugesa sa kay Ippo at humingi ng sorry.
Nung ginawa niya nga daw iyon, naniniwala siya na magkukursulit ang landas nila as long na lumalaban pa sila sa loob ng ring. Subalit dahil nga tumigil na sa landas ng pagbaboxing si Ipo, wala na pag-asa na magkrusuli ang landas nila sa loob ng ring. Bigla nga ding naalala ni Miyata ang sinabi ni Sendo sa kanya na magbubo na at wag nang hintayin si Ipo. Habang naiisip niya yun, ang challenger naman ay sunod-sunod na nagpapakawala ng iba't ibang kombinasyon ng suntok. Nang maisip ni Miyata ang mga nakalaban ni Ipo sa professional boxer, nag-aalit ito. Dahil siya nga lang ang hindi naka-experience o walang knowledge kung ano ba ang feeling makalaban ng isang professional boxer na Ipo Makunochi. Nakumonekta na naman ng solid ang body blow ng challenger, akala ng lahat babagsak na si Miyata. Pero bigla nitong sinabi na, "Uy, galing-galingan mo naman." Sunod nga nating nakita na mula pala dati, trinid na ni Miyata ang kanyang katawan para sa malabakal na kamao ni Ipo. Kaya naman parang wala lang ang body blow na natamo nito sa challenger at muling nagpakawala ng mga suntok si Idol, pero hindi niya ito nagawang pabagsakin. Sa uli, natapos ang laban na nagresulta sa pagkapanalo ni Miyata via decision. Tuwang-tuwa nga si Ipo sa pagkapanalo na yon, pero sabi naman ni Imay na hindi nga daw yun ang version ng Miyata na gusto niyang makalaban. Kaya naman na-realize ni Ipo na pumunta doon si Imay para pagkaralan ng posible niyang makalaban in the future. Shinare nga din ni Ipo na pupunta nga din siya doon para mag-recon work para sa mga future opponents ng Kamogawa Boxing Gym. Dagdag pa nito na pupunta din siya doon para mag-scout ng mga boxingerong pwede niyang turuan. Pero sabi rin niya na nakahanap na nga daw siya ng prospect, pero sa ngayon malapangarap pa lang ito. Dahil doon, nagalit si Imay at sinabi na dapat ka maging responsable si Ipo dahil maraming plano ang nasira sa naging desisyon niya, pati na rin ang paghihirap ni Miyata sa kanyang weight control. Kaya naman bigla ding naalala ni Ipo nung sinisisi siya ni Sendo tungkol sa mga nasirang plano. Matapos yun, napaisip ang ating bida kung ano ang dapat niyang gawin. Habang si Miyata naman ay napaisip kung saan na ba siya patungo at kung gaano katagal niya pa dapat gawin ang pagbaboxing. Habang iniisip na kahit kailan, hindi na sila magtatagpo ni Ipo. At doon na muna magtatapos ang ating video. Grabe, iba din talaga kapag nawalan ka na ng rival at goal no? Minsan talaga nakakatamad no? Pag wala ng inspirasyon. Ano sa tingin niyo mga magkukross pa kaya ang landas ni Ipo at Miyata in the future? Comment nyo nga mga para din mapagkwentuhan natin yung mga theory nyo. O paano? Abang-abang na lang mga para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga